ilalim na regional sa pamahalaan ng Maynila at Malabon. Yes, magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre maraming salamat Catherine Landito sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi mo ng programang LGU sapagkat napaka-importante ngayon no, sa mga nangyayari sa bawat local government. Actually, Catherine, isa sa mga suliranin itong habagat kung saan maraming mga LGUs ang mga nagsuspinde ng kanilang mga klase. At the same time, taglabas ng isang memorandum circular ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagsuspinde kahapon sa lahat ng mga government agency, Catherine. Kasi ang ngayon talagang ang bagyo, nagiging iba na ang climate change natin, no? Habagat pa lang pero kaya niya na magsuspinde at magpabaha sa mga ilang parte ng Metro Manila at siyempre sa bangkarating lugar natin na probinsya, Catherine. Totoo, Danny, dahil di naman natin alam yung nagiging takbo ngayon ng panahon dahil nga sa ating climate change. Yes, bigla-bigla na lang nagkakaroon ng pagkakaroon ng baha sa iba't ibang lugar, bigla-bigla na lang umaapaw ang ating mga dam. Kaya mas maganda rin na yung naging inisyatiba ng Pangulo na agarang magsuspende ng klase. At dapat handa ang lahat ng mga LGUs. Kaya very timing itong programa natin sapagkat dito pag-uusapan natin, hindi lang yung mga magagandang programa na ginagawa ng mga bawat LGUs, pag-uusapan din natin yung mga paghahanda at the same time, yung mga bagay-bagay na kung paano nga ba tayo mapapakita natin ang lahat ng mga LGUs, yung mga local mayors natin, ay may mga mabuting ginagawa pagdating sa ating climate change, Catherine. Pero Danny, hindi naman nagpapahuli yung mga mayors natin tungkol sa usapin niyan dahil agara naman silang umaaksyon at agara naman silang tumutugon sa panawagan ng mga tao. Kung sakali mang magkaroon ng baha sa isang lugar, ay agad naman nilang itong pinapakinggan. Yes. So, napaka crucial ng ating mga kaganapan ngayong hapon talaga, no? Catherine, dahil dyan meron tayong mga balita, no, na talaga naman nakaantabay dito sa programang LGU. Siyempre, makakasama natin ng mga field reporter natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, talagang magbibigay sila ng updates para sa programang LGU, Catherine. Bago muna tayo dumako sa ating headlines, kamustahin muna natin ang lagay ng panahon sa ulat panahon ni Abby Kakayon. Abby? Yes, Catherine, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat ayon yan sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA. Makakaranas ng mataas na tsansa ng pag-ulan mamayang gabi sa western section lalo na sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Uulanin din ang ilang kalapit na lugar sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Samantala, sa natitirang lugar sa bansa ay may maliit na tsansa ng pag-ulan sa lugar ng Bicol Region, Aurora, Nueva Ecija, ganon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na makakaranas ng katamtaman ng pag-ulan dulot pa rin ng habagat. Nilinaw ng PAGASA na ang nararanasang pag-ulan ay dahil rin sa habagat. Ayon din sa PAGASA, mayroon silang binabantayan sa Eastern Mindanao na cloud cluster, posibleng maging low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Sabado. Ito rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng probinsya sa Mindanao. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa posibleng pagbaha sa ilang lugar. Para sa EuroTV News, ako si Abby Kakayon, sumasaludo sa bawat Pilipino. Abi, meron pa tayong mga dineklara ang PAGASA regarding dito? Kasi alam naman natin ang sabi ng PAGASA na
hanggang Sabado ay magkakaroon tayo ng mga habagat. No? Siyempre, bilang paghahanda ng lahat ng mga local government, siyempre may pasok pa tayo bukas. Hanggang kailan ba to? Hanggang Sabado ba to? Kasi alam naman natin ang Lamesa Dam, sumobra na doon sa limit ang taas ng tubig nila. Kung tinagkakamali, 80.75 meter yung taas ng tubig na tinaas nito. May mga pag-ulan pa bang malakas na darating hanggang sa Sabado? Ayon sa Pag-asa, tatagal ng 4 na araw ang pag-uulan. Alright. Nilinaw din ng Pag-asa na ito ay pabugso-bugsong ulan, hindi kagaya nung nakaraang gabi na sobrang lakas at naging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. So hindi na kasing lakas to ng nakaraang bagyong Karina, yung dami ng tubig na ibinuhos nito, hindi na kasing lakas. Yes, Danny. Ang pag-ulan dito ay parang local, mga lokal na pag-ulan lamang, hindi kagaya ng Karina na lubhang napakalakas na naging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Pero Abby, posible kaya na magkaroon ng matinding pag-ulan dito sa Metro Manila? Yes, Catherine, uulanin ang Metro Manila at ilang kalapit na lugar. Nito, kaya pinagdidobleng ingat ang publiko sa posibleng pagbaha sa mga ilang lugar. Maraming salamat, Abby, at tumako naman tayo sa ating headlines. Para naman sa ating headlines, Pantaw Port sa probinsya ng Albay, binuksan. Project Lawat binhi sabay ang payout umarangkada sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Basura inabatel kapalit ng school supplies at delata. Intensified delivery of basic service isinagawa sa San Juan, Batangas. Action Mom sandog ni Councilor Aiko Melendez para sa District 5 sa Quezon City. Educational assistance ipinamahagi sa mga college students sa 13 Martires City. Baguio Blood Council na nawagan sa mga blood donors dahil sa critical na level ng supply ng dugo. 11,000 na overseas job fair ginanap sa Pasay City. Dumako naman tayo sa ating unang headlines, Pantaw Port sa probinsya ng Albay, binuksan. Magsisilbing karagdagang maritime transportation route para sa Masbate Province, Visayas at Mindanao ang kakabukas pa lamang na Pantaw Port sa Libon, lalawigan ng Albay. Pinangunahan nito ni Albay Governor Edsel Greco Lagman ang naturang soft opening. Ang 111 million pesos na rehabilitation project para sa muling pagbubukas ng daungan ay inaasahang makakaakit ng mas maraming negosyo at mamumuhunan at lilikha ng mas maraming oportunidad na trabaho na magpapalakas sa paglakgo ng ekonomiya ng lalawigan. So, ayan yung isa sa mga programa, Catherine, talagang malaking bagay. Malaking bagay, Danny, lalo na sa mga negosyo at yung mga transport ng mga negosyo nila. Dahil ito daw ay malaki at mas inayos, mas pinalawak. Okay, alright. Para naman sa ikalawa nating headlines, Project Lawat binhi sabay ang payout. Umarangkada sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Tripleng biyaya ang maaaring makuha ng mga residente sa Pampanga sa iba't ibang lugar nito mula sa proyektong Lawat binhi kasabay ang payout. Layunin ng proyektong ito na makapagtanim ng sari-saring gulay na maaari nilang anihin at sabay nito ay maaari rin silang makatanggap ng cash payout mula sa pamahalang panlalawigan. Ang proyektong ito ay pinangunahan mismo ni Governor Dennis Delta Pineda. Tumanggap ng 9,200 pesos ang bawat payout na bawat residente pagkatapos sumailalim sa 20 araw na pagtatanim sa kani-kanilang mga komunidad. Bali maganda yung naging gantong inisyatiba ng lalawigan Project ng Pampanga. Lawa, binhi sabay ang payout o marangkada sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Napaka-importante sapagkat alam naman natin na gaano pinahalagahan itong mga lawa at binhi. No? Talagang pag ang mga, hindi pwede kasi ang mga Pilipino, bibigyan mo lang ng bibigyan to kung wala naman itong magandang kapalit. So, importante na kasabay ng payout, meron tayong magandang ginagawa para sa ating kalikasan. Ito nga ay pagpapahalaga sa lawa at binhi at sa bayang pagbibigay ng ayuda ng ating pamahalaan. Totoo, Danny. Dito nga pumapasok yung kasabihan na kapag may tinanim ay may aanihin. At ito na nga yung naging proyekto ni Governor Dennis Delta Pineda. Napakahusay. Hindi lang, actually, pag sinabi mo kasing Pampanga, akala natin lahat na mga gambling nandyan. No? May mga magandang ginagawa din. Kaya saludo tayo dyan kay
Governor Pineda. Mag-ina, siyempre, ang nating Vice Governor na si Mama Pineda din. Talagang lahat naman, action yung mga talagang napakasipag na mga local government dyan sa may Pampanga. Na? Dani, pag-uusapan na rin naman natin ang usapang basura. Kalikasan. At ito na nga isang magandang proyekto naman sa Cebu City kung saan nagsagawa ng proyektong Basura in a Bottle, Kapalitan School Supplies at Delata. Si Gia Sapida, kamusta ang pangongolekta ng basura sa Cebu City Kapalitan School Supplies? Gia? Yes. Siguro dahil wala pa nakukulit ng basura, wala pa si Gia. Yes, Gia. Yes, Catherine, patuloy pa nga ang pag-arangkada ng Basura in a Bottle program ng Barangay Basak, San Nicolas sa Cebu City. Ang proyektong ito ng barangay at sangguniang kabataan ay tinawag na Basura in a Bottle, kung saan iniipon ng mga residente ang kanilang basura at inilalagay ito sa mga bote. Kada kilo nito ay kapalit ang mga school supplies at mga delata. Ayon kay Barangay Basak Councilor Giovanni Tabada, layunin ng proyektong ito na mas maipakilala pa ang proper waste segregation at mabawasan ang mga basura sa kalsada na maaring bumara sa mga kanal at magsanhi ng pagbaha. Dagdag pa niya, nag-ugat ang pagkabuo ng proyekto sa kapareho pa nilang programa sa mga estudyante naman na kapalit ng mga school supplies lamang. Mula noong nabuo ang Basura in a Bottle Project, noong Pebrero ngayong taon, ay nakapagkolekta na ang barangay ng 5,000 tons na plastic waste sa 42 na mga sityo. Dagdag pa ni Councilor Tabada, ninanais niya rin na makausap pa ang mga kawani ng barangay na magdagdag pa ng budget sa taong 2025 upang maisama nila ang bigas sa mga kapalit nito. Samantala, nakikipag-usap din ang mga tagapamahala ng barangay sa Hope at iba pang kumpanya upang makolekta rin ang mga basura sa barangay. Para sa EuroTV News, Gian Sapida, sumasaludo sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Gia. At dumako naman tayo sa panglima nating headlines. Intensified delivery of basic service isinagawa sa San Juan, Batangas. Bilang bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan ay inilunsad ang programang Intensified Delivery of Basic Service o IDBS sa bawat barangay. Ito ay programa ng San Juan, Batangas kung saan maraming proyekto o programa ang napapaloob na maaaring makatulong sa bawat residente sa barangay. Una na dyan ang pamamahagi ng bigas, medical mission assistance para sa AIX at marami pang iba. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni San Juan, Batangas Mayor Idebados Salud. Alright, saludo tayo kay Mayor. Talagang yung mga programa na dapat nakukuha ng bawat Pilipino ay nakakarating ng buo. No? Yun ang ating laging binabantayan. Catherine, yung mga ayuda, yung mga IX na yan, dapat ibinibigay yan ng tunay doon sa mga beneficiaries natin. Hindi kasi may mga natatanggap tayong balita dito, Catherine, na may mga ilang binabawasan, sabi nga naman sa natin, kinakatkong, no? Imbis na 3,000, 2,000, ginagawang kalahati. Yan ay ginagamit for political propaganda. Kaya saludo tayo sa mayor ng San Juan, Batangas, na coverage natin. Nakita natin kung gaano talaga yung puso ng mamang yan, yung mayor diyan, kung paano ibigay ng sapat at tama yung mga dapat na ayuda na tatanggap ng mga taga San Juan, Batangas. Saka Dani, naging maganda yung programa nilang ito dahil pinagsabay-sabay nila lahat ng proyekto at programa nila. Na isang bagsakan na lang maaari nang o mabilis na lang na matutugunan yung pangangailangan ng mga residente ng San Juan, Kumbaga lahat ng mga pangangailangan ng taga kanilang mga nasasakupan, binigay na. Opo. Saludo tayo dyan. Sa ikanim nating headlines, Action Mom sandog ni Councilor Aiko Melendez para sa District 5 sa Quezon City. Isang proyekto para sa mga natatanging ina ang handog ni Councilor Aiko Melendez para sa kanyang mga kadistrito sa Distrito 5 sa Quezon City. Ang proyektong ito ay nagsasagawa ng Zumba session upang matulungan ang mga ilaw ng tahanan na magkaroon ng motibasyon para sa healthy lifestyle. Hangarin din nito na maitaguyod ang self-confidence ng bawat ina na magkaroon ng panahon para sa sarili na siyang nagiging kapaki-pakinabang, lalo na para sa kanilang kalusugan. Itong si Councilor Aiko Melendez, Gawad Pilipino Award ito para sa mga natatanging babae sa larangan ng pagtulong sa komunidad. Kaya saludo tayo, talagang hindi lang pag-aartista ang alam niya, talagang ito ay ang kanyang pangunahing programa, mapalakas ang women empowerment, Catherine. Maganda nga yung naging inisyatiba ni Councilor Melendez dahil
binigyan niya ng oras yung mga ina, mga nanay, Importante yan eh. No? ibinigyan niya ng oras para magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi lang yung pagtatrabaho sa bahay, kundi mabibigyan na rin ng sapat na oras para sa kanilang sarili. Kumbaga nagkaroon naman ng konting papawis itong mga nanay na to. Nagkaroon ng sumbay. At the same time, binigyan to ng ayuda ng AIX ng ating pinakamamahal, Konsihal Aiko Milen. Kanina naka-live, binati pa tayo sapagkat talagang napakasipag nitong aling to. Talagang hindi matatawaran. Hindi lang to, hindi to yung artistang konsihal na puro arte. No? Talagang bumababa to sa komunidad. Hindi lang isang artista, kundi bilang isang lingkod bayan. Alright, so anong susunod natin, Catherine? Educational assistance ipinamahagi sa mga college students sa 13 Martires City, Cavite para sa ating ikapitong headlines. Julius Salinas, kamusta ang pamamahagi ng educational assistance dyan sa Cavite? Julius? Yes, Catherine, namahagi ng Educational Assistance Allowance ang lokal na pamahalaan ng 13 Martires City, Cavite para sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng lungsod. Sa pangunguna City Mayor Gemma Lubigan at Vice Mayor Bobby Montehermoso, katuwang ang City Social Welfare Development Office o CSWDO, isinagawa ang programa upang mabigyan tulong pinansyal sa ilang mga estudyante ng 13 Martires na mapunan ang kanilang gastusin sa kolehiyo. 13 barangay sa 13 Martires ang kabilang sa programa kung saan 2,000 estudyante ang tumanggap na naturang educational assistance na ipinamahagi noong ika-20 ng Agosto. Julius, pero nasa magkanong allowance yung mga natatanggap ng bawat estudyante dito? Yes, Catherine, walang nasabing sa post sa page ni Mayor Gemma Lubigan sa 13 Martires kung magkano ba ang ipinamahagi na educational assistance para sa ating mga college students. Kung tayo nagkakamali, depende yan sa budget na kukuha ng local government. Pero alam ko dyan, dyan sa 13 Martires, parang 3,000 hanggang 5,000 na kukuha ng allowance. So, school allowance na binibigay ng bayan ng 13 Martires. Malaking bagay ito sa mga estudyante sapagkat alam naman natin na hindi na mahirap pag-aral ngayon sapagkat lahat ng mga education nga. Ang daming state university ngayon sa bawat municipality sa mga city. Kaya lang, syempre, pag ang mga magulang ay walang hanap buhay, saan kukuha ng pambaon itong mga mag-aaral na to? At the same time, saan kukuha ng pamasahe to? So, mahihirapan pa rin sila. Kaya malaking bagay na may mga natatanggap silang binibigay na educational assistant na pinamamahagi ng local government. Dani, dumako naman tayo sa ikawalo nating headlines. Baguio Blood Council na nawagan sa mga blood donors dahil sa critical na level ng supply na dugo. Kasi madaming mataas ang bilang ng dengue rito eh. Totoo. Sa datos na rin ng DOH, Dani, tumataas nga ang kaso ng dengue. Si Faith Alves, magbabalita. Faith? Yes, Catherine, nananawagan ang Baguio Blood Council sa mga blood donors bunsod ng kakulangan sa supply ng platelets na resulta ng patuloy na pagdami ng kaso ng dengue sa nasabing lungsod. Ayon kay Baguio City Acting Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes, tinanong ng konseho ang mahigit 100 baryo mula sa kanilang lungsod upang alamin at mailista ang mga nais magbahagi ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Bukod sa mga mayroong dengue, kinakailangan din ng supply ng dugo para sa mga nagdadialysis, may cancer at leukemia. Sinabi naman ni Milford Umayat, nurse sa Baguio General Hospital and Medical Centers o BGHMC Blood Center, na lubhang nagkukulang ang supply ng dugo para sa mga pasyente. Dagdag pa niya, sa mahigit 30 pasyente mayroon lamang 2 bags ng dugo at nitong Miyerkules 11 bags ng dugo lamang ang kanilang supply para sa mahigit 20 pasyente. Sa kasalukuyan, tinutugunan nila ang nasabing problema sa pamamagitan ng paggamit ng platelet apheresis machine na nagpaparami ng platelet mula sa isang donor ng 5 beses. Katulad ng dialysis machine, ang platelet ay direktang kinukuha mula sa donor at tumatagal ang proseso ng humigit kumulang 1 oras at 30 minuto. Para sa EuroTV News, ako si Faith Alves, sumasaludo sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Faith. Ayan, talagang kailangan to actually, hindi lang naman sa may Baguio, no, Catherine. Talagang
ang pagbibigay ng o pagdodonate ng dugo. Sabi nga, handog buhay. Handog Totoo, buhay. Danny. Karamihan kasi ngayon, ang pinakamahirap na mahanap na dugo ay yung AB negative at AB positive. Napaka-rare niyang dugo na yan. Mahirap talaga o matagal ang proseso bago mahanap itong mga dugo na to. Actually, Danny, naranasan ko to nung nanganak ako. Ang hirap ng dugo. Oo, napakahirap maghanap ng dugo, lalo kung walang mga nakaantabay na dugo sa mga blood bank. Basta pag mayroon lang silang mga kailangan ng dugo, pwede tayo mag-message sa EuroTV Cares. I-endorse natin sila kay Governor Jenny Munar ng Red Cross sapagkat kaibigan natin yung mga tiga Red Cross eh. Marami na tayong natulungan ng mga Pilipino na kailangan ng dugo. Hindi tayo nagdadalawang isip dyan. Pag magbagay lang sila ng mensahe sa page ng EuroTV, agad-agad sasamahan namin kayo sa Red Cross para maghatid ng dugong inyong kailangan. Ang Red Cross naman, marami namang imbak yan. Lalo't meron tayong diretsong komunikasyon o contact dyan kay Governor Jenny Munar na talaga namang ang sipag, hindi nagdadalawang isip yan pag tumawag ang EuroTV dyan. Agad-agad magpapadala yan ng mga blood na kailangan ng ating mga pasyenteng lumalapit sa ating, Catherine. Danny, dumako na tayo sa huli nating headlines. 11,000 overseas job fair ginanap sa Pasay City. Nagkaroon ng hats o hired on the spot ang lokal na pamahalaan ng Pasay City para sa mga nagnanais o naghahanap ng trabaho sa lungsod. Binuksan nito ang 11,000 trabaho para sa overseas job fair at ito rin daw ay paraan ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang mga residente sa lungsod na maloko, mapunta sa mga illegal recruiters at malaman at masiguro ang migration process. Ayan, job fair. Ang daming walang trabaho ngayon. Diba? Oo, sabi nga sabi ng PSA, mataas ang bilang ng mga Pilipinong walang hanap buhay. Actually, kung titignan natin, medyo hindi kasi yung K-12 program parang hindi prepared yung mga employees dyan, yung mga pag-aaral. Kaya siguro dapat pag-aralan talaga ng Senator o dating Senador, DepEd Secretary Sani Angara na yung K-12 ba fit doon sa mga estudyante na pwede ba mag-aaral. Kasi yung binaplano to, kasama tayo dyan na talagang sinasabi nila, pag ikaw daw ay nasa senior level, pwede na daw maghanap buhay kasi nag-immersion na yun ng 80 hours at the same time, kung pwede na raw bang i-absorb. Kaya lang, parang hindi pa o kulang pa sa skills yung mga estudyanteng to para i-absorb ng mga kumpanya bilang manggagawa. Hindi lang naman yung mga estudyante, Danny, kundi ang nagiging problema rin daw ay yung mga bawat establishmento at mga kumpanya na tumatanggap sa mga estudyanteng ito dahil ang kinakailangan o ang tinatanggap pa lang din nila sa ngayon ay ang mga bachelor degree at parang hindi pa nila kinikilala ang K-12. Well, anyway, siguro ang gobyerno naman din, ang Department of Labor, hindi naman nagkukulang yan. Siyempre, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga programa naman, yung paghihikayat niya doon sa mga investor natin, kaakibat ng pagpapasok ng investor sa atin, trabaho. At siyempre, pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya ako, medyo hindi tayo okay doon sa hindi pagkakaintindihan ng ating Pangulo at Pangalawang Pangulo. Sana magkaroon ng isang pag-uusap. Sabi nga nila, wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan sapagkat ang unang naapektuhan sa ganitong hindi pagkakaintindihan ng ating mga leader, yung mga mamayang Pilipino. Hindi natutugunan ng tama, hindi nabibigyan ng tugon. Yung mga pangangailangan natin, yung mataas na presyo ng mga bilihin, yung kawalan ng trabaho, sabi mo nga kanina. Pangalawa, yung kahirapan hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Kita mo yung reporter natin, tulala na. Mukhang mahirap na to. Maraming salamat sa ating mga field reporter. Talaga na wala na tayong oras, Catherine, sapagkat ang LGU ay quick express balita lang natin to. At dyan nga natatapos ang ating usapan tungkol sa bawat kaganapan sa bawat lokalidad. Maaari niyo pong subaybayan ang local governance update mula Lunes hanggang Biyernes. Muli ako po si Catherine Landicho para sa programang Local Governance Update. Salamat!